Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Teka, mahina yata ang Batingtin. New Year pa naman. Abay, ba't mahina pa rin? Oras, Bishop Joel Porlares. Alas 9:10. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Abay, mga lolo, mga lola. Kuyang mga ateng, abay, kumusta po ang mga kasukasuhan, ha? Abay, kumusta po ating blood pressure? Ating mga high blood dyan, arthritis, cholesterol. O, yung blood sugar, ha? Ayan. Abay, sana maayos po kayong kalagayan, makuyang mga ating. Matapos ang sandamakmak na celebration ngayong Pasko at New Year. Happy New Year sa inyo lahat. Naragsak nga barong katawan Apo Presidente Bongbong Marcos. Happy New Year sa mga taga Malacanang. Ay, sabi na ating bubit Apo Dado, ha? Ay, Apo Lucas Bersamin, agpaiso Apo, ha? Abay, alam mo, Apo Tony Mamaril, ha? Apo Sektugade, ha? Ay, adla sakit ni Presidente, ha? Ano ba? Mamaya malalaman natin sa report ni Leta Narciso mula sa Malacanang. Gulat kayo, ano, ha? Good morning sa mga opisyal ng three branches of government. Of course, ang ating Presidente Marcos. Oy, good morning, Rector Sibol. Senator Tito Sen dyan sa Senado. Okay ba tayo sa Senado? At siyempre, ang House Speaker Manong Boji D, ha? Ilang buwan pa kaya siya sa pagiging speaker? Kapsot. At siyempre, good morning. Good morning sa mga gods of Padre Faro, Justice, Chief Justice Alex Diazmundo. Kumusta po kayo? Pero ang mga negosyante po mahabigan na nagre-reklamo na Mr. President, abay, ang sabi po ng business community, alam mo na kapag tataka mahabigan na, abay, dapat ito ang barometer dyan, Mr. President, ha?
Pagka nagsalita po mahabigan ang mga opisyal ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated, abay mag-ano na kayo ha? Kabahan na kayo ha? Yan. Dahil dati-dati po mahabigan ni napaka-conservative po ang ating Filipino-Chinese community ha? Hindi nagsasalita pero pagka nagsalita sila ibig sabihin ni malala na ha? Kung Makati Business Club baka sabihin ano yan? Baka may political agenda yan ha? Pero pagka ang mga conservative din naman ang taga Makati Business Club ha? Pero kadalasan po mga kaibigan minsan mas malakas ang politika sa Makati Business Club kumpara sa mga Chinoy businessmen. Kaya sabi po crucial ang 2026 para sa Marcos administration. Kailangan daw ng reforms, Mr. President. At siyempre, decisive action na po. Ayan ba? Matindi rin itong presidente ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Ano, si Mr. Victor Lim. Marami tayong issue ngayong araw ng thank God it's Friday. Biyernes pa lang ngayon. Akala ko Apo Asek Marcos pa rin lakan nila Lunes ngayon Abay Biyernes pa lang ngayon ha? Thank God it's Friday. Ayan abay unang araw kasi ng pasok ha? Ayan, kaya pala ikaw ba Apo Asek Marcos Lacanilao deboto rin po ba kayo ng Black Nazarene? Ayan. Kaya pala dagsahan daw po ng tao ang mga nagsimba sa first Friday of the year. Ang dami pong nagsimba dyan sa Quiapo ngayon. Ayan. Justice De Quiros. Ayan. Tuloy pa rin po ba ang ating Friday habit Apo Justice? At siyempre, ano ba mga init na issue natin na Apo Asek Marcos Lacanilao? Ay itong sabi ng mga kongresista pasaway daw ng mga bata. Ayan. Ngayong suspendido itong si Congressman Kiko Miao Barsaga, ha? Ito naman ang maingay. Abay si Congressman Leandro Leviste, ha? Sabi na isang kongresistang kausap natin kundi lang anak to ng senadora matagal na natin nabatukan ito yun daw pong 2 milyon na Christmas bonus. Pamasko daw po. Ayan, matapos aprubahan ang giniling budget for 2026 ayon naman kay Manang Amy Marcos. Pero nasa ating linya po mabigan, mamaya babalikan natin ang mga isyong yan at siyempre ang sakit ng presidente. Ha? Abay, alam po niyo mahabigan ni Dr. Ferdinand Pagdilaw. Ha? Ayan, ang sakit daw ng Presidente Bongbong Marcos ngayong New Year 2026. Ang mabigat niyang sakit ngayon ay sakit ng parikot. Damdamin Bayan. Babalikan natin yan nasa ating linya si LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Alamin nga natin kung mahigpit na nga bang ipapatupad ang pagbabawal sa mga e-trikes sa mga major roads dito sa Metro Manila. Lalo na ang kahabaan ng EDSA. Sa bagay wala naman yata e-trikes sa EDSA ha? Asek Marcos Lacanilao, sir. Magandang umaga at Happy New Year, Asek, sir. Magandang umaga po, Kadeo. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa at Happy New Year po. Ayan, kumusta po ang pagsalubong ng New Year at ganun din po ang LTO, Asek? Opo, tuloy-tuloy po ang aming trabaho, Kadeo. Una, yung pong mga kababayan natin na sinicheck din po namin, sinisiguro namin na natin makauwi po ang mga kababayan natin ng maayos, matiwasay pabalik ng Metro Manila. So dahan-dahan na po kasi silang bumabalik ng Metro Manila. Kami naman po may nakadeploy pa rin kaming mga tao sa South Luzon and North Luzon Expressway para ma-monitor din ho at masiguro po na yung mga sasakyan nila
ay nasa maayos at sakta ho yung mga, lalo na ho yung mga public utilities na maiwasan yung mga bumabiyahe po ng mga kolorum at ng mga gumagamit na yung mga nag-Oplan Isnabero. May mga nag-apply pa rin po ba ng special permit? Ngayong inasahan po ang pagdagsa ng mga pasahero galing probinsya, ASEC Lacanilao, sir? Ang pagkakaalam ko po, meron po ata pinrovide ang LTFRB. Sila po kasi nag-handle po doon. Kami lang po, siniguro po lang namin na talagang itong mga sasakyan na po ito na nasa maayos, kagaya po nung bus na na-aksidente sa Region 4A. Ay, opo. Apparently, kolorum po yun. Naku, patay tayo dyan. Oo. So, Opo. kung kolorum po yan, di paano po ang insurance ng mga yung mga Yun na nga, pasahero? yun na nga po. Kaya kailangan po talaga na paghuhulihin na po yung mga yan kasi tanyo po, kung makikita ho nyo yung bus, bagsak siya sa roadworthy. Tapos base pa po dun sa record namin, hindi siya naka-renew sa LTFRB. So manong ibig sabihin po ay kolorum siya. Ayan na. ASEC Lacanilao, sir. Eto nga, dumako tayo sa pagbabawal po sa mga e-trike sa mga major roads sa Metro Manila. Mahigpit po bang ipapatupad ito ngayon na ASEC, sir? Opo, kung matatandaan po ninyo, noong December, nagbigay po kami ng panahon, ngayon yung January 2, ipapatupad po namin yung pagbawal po sa mga EV light trikes sa major highways po sa Metro Manila. Particular na po yung EDSA, simula po yung Pasay hanggang Monumento, sa C5, Roas Boulevard, Quirino Avenue to Magallanes, yung sa may South Luzon Expressway po, Cadeo. Opo. Yan po, ito muna po yung inuna po namin kasi po inaantay din po namin. Meron po kasing lalabas na memorandum circular ng joint memo ang DOTR at ibang ahensya para po dito. Pero sa ngayon ho kasi ginagamit po namin yung memorandum circular ng MMDA na pinagbabawal sila sa mga ganitong kalye. So i-implement na po namin ito. Ayan. Klaruhin nga natin ASEC Lacanilao, sir. Ayan na. Paano po yung mga e-trikes na tumatawid po sa mga major routes? Ayan, halimbawa, EDSA o kaya ay dito, Roas Boulevard. Pagka po sila po ay tatawid lang, wala pong problema. Pero Kadeo, yung kung ang pag-uusapan po natin Roas Boulevard, kailangan nila mag-U-turn So tatakbo po sila, magbabaybay. Pag nagbaybay po, bawal. Pero kung tatawid lang po, for example, may mga crossing po dyan na pwedeng tumawid, wala akong problema yun. Basta po yung pagtawid. Pero po yung babaybayin nila, yun po yung sinasabi ko, nagko-cruise o binaybay po nila yung kalye, mahuhuli po sila doon. Ayun. Itong Macapagal Avenue, may tuturing po bang major routes yan? Kasi alam po nyo, ASEC dito sa, malapit kayo sa amin, kaya nakita natin araw-araw sa ginawa ng Diyos yan. Dito sa may MOA, alam po nyo ang major transport system dyan, mga e-trikes, ASEC, sir, ang dami-dami dyan. Opo, sa ngayon po kasi Kadeo, ang nailabas po namin, ito muna hong EDSA, Roas Boulevard, Quirino Avenue, Magallanes. Pero sa mga susunod na araw po, isasama po namin yan. Kasi pinag-anuhan po namin kasi yung memorandum circular po ng MMDA ang gamitin namin. Metro Manila lang po ba yan, sir? O pati po sa mga probinsya? At Metro Manila muna po. Metro Manila. Metro Manila muna po tayo. Kasi po, yun nga po, meron po kasing ang DOTR at ang LTO, LTFRB, DILG, DPWH at DTI nagbubuo po ng joint memorandum circular para naman po sa mga pagre-rehistro nito. Pero sa amin po kasi Kadeo, hindi po namin kasi maaantay pa yon kasi nga dahil yun nga po, nabanggit po namin January 2 ay magsisimula na po kaming manghuli. Pero particular major roads, hindi po lahat. Kasi po, yun nga po, ginagamit namin yung
memorandum circular ng MMDA. Ayan, kasama po ba ang Commonwealth Avenue? Ayan, dyan sa... Sa ngayon po, hindi pa po kasama ang hindi Commonwealth pa. Avenue. Oo. Ayan. Opo. So, EDSA lamang po, Ross Boulevard, Quirino, yan lang po binanggit nyo kanina. Opo, ito po, isa-isahin ko po para Sige, po... please, sir. Wait po, pasensya na po kasi kaya ko Opo. yung nagmamaneho. Ay, sorry po. Naku, sorry. Opo, ito po, EDSA. Pag sinabi pong EDSA, Pasay hanggang Monumento, kung matatandaan po ninyo, may nag-viral photo ho na yung e-bike nag-counterflow sa EDSA, nasa gitna pa. So, isa po yun. So, EDSA. Pangalawa po, yung C5. Pangatlo po, yung Rojas Boulevard. Pang-apat po, yung Quirino Avenue to Magallanes, yung sa may South Luzon Expressway. Okay. Ako po kasi personal po ako nakakakita na tumatakbo po dyan sa gitna din. Opo. So, Commonwealth wala pa. So, sino po ang pwede mahuli sa Kalakanilaw, sir? LTO lamang po ba o pati Metro MMDA? Sa ngayon po kasi, ang sakop ko po yung LTO. So kami po sa LTO ang manghuhuli. Ayan. Separate naman po ang MMDA, meron din naman po silang ginagawa na panghuhuli dyan. Ayan, wala bang inter-memo or something na pwede rin manghuli ang mga taga-MMDA sa mga lalabag dito, ASEC, sir? Actually, sir, katulong po namin sa talagang MMDA. Nag-usap nga po kami last month ni Chairman Artes. Very supportive po si Chairman Artes sa aming mga programang ito. So kami din naman po. So yung legality ng memorandum circular ng MMDA, yun po yung aming hawak din para po ma-implement po natin. Kasi Kadeo, sa totoo lang kung i-delay na naman to, wala pong mangyayari Parang mo nga sinasabi, paulit-ulit kita nyo naman po nung Pasko, tumakbo yung e-trike sa gitna ng EDSA, counterflow pa. So maliwanag po talaga na nagiging sanhi po talaga ng mga aksidente. Sana maunawaan po ng mga kababayan natin yan. Ayan. So hindi naman sila pinagbabawalan sa mga pumasada o dito huwag lang dadaan sa mga major routes sa ASEC, sir? Oo po, marami naman po silang pwedeng daanan. Yun naman po sa mga pumapasada, siguraduhin po nilang may papeles sila kagaya sa LGU o sa LTFRB kasi kapag natsempohan din po namin sila na wala silang papel dyan at sila ay namamasada, pwede rin po namin silang hulihin. Ayan, dahil siyempre kung walang papel yan, siyempre walang lisensya, kolorum, wala po insurance yan. Opo. Tama po kayo. Yun po yung isa. Pero sa ngayon po, sana maunawaan ng mga kababayan natin, inuna po na namin itong major roads. Kasi kita nyo naman po, nung Pasko, sa gitna tumatakbo yung e-trikes. So, kailangan na po talaga nating i-implement. Magkano ulit ang multa, fine na ASEC Kalakanilaw, sir? Sa mga violators? Ilalabas po namin, sir. Hindi ko lang po kabisado, sir. Sorry, ako po ay nagmamaneho. Naku, sorry. Kaya tumabi muna po ako para sa ko po kasi nasa isang telepono ko po. Okay, sir. ASEC Kalakanilaw, sir. Maraming salamat po sa inyong paliwanag. Thank you and good morning. Happy New Year. Maraming salamat po, Kadeo. Happy New Year po sa lahat. Thank you very much, sir. Daming bayan. LTO Chief ASEC Marcos Lacanilaw. Daming bayan. Ayan, dyan sa yung nire-report mo, Val, ayan, hindi pa pala kasama ang Commonwealth Ayan, EDSA lang pala, ayan. So, yung mga nakita mong puwapasada kanina, yung kinuna mo ni Utoy, ni Pogo King, ayan, safe pa sila, ayan. Babalikan po natin lang pang mga issues natin. Naku, dami natin mga issue ngayon na Miss Let, ha? Abay, good morning, Mayor Wes Gatchalian. Abay, binaha daw ang Valenzuela kahapon. Malakas ba ang baha dyan sa ulan sa Valenzuela kahapon? Abay, bakit binaha? Ayan. At Diyos marhay sa naaldaw sa Indo Gabos. Noble, very merciful Noel Rosal ng Albay. Abay,
nasa alert level to ang Mayon volcano diyan po sa Albay, Mahabigan. Mamaya ha, makibalita po tayo sa kanila. Mayor West, ha? Happy New Year! Pero ang ating word of the day ngayon, conscience. Konsensya. Aba, akala ko ponsensya. Ito yung bulaklak yung pagkapasko, yung kulay red. Pero ito po ay conscience. Ayan. Sino bang walang konsensya? Yan po ang ating word of the day. At ang ating Nino ng Bayan. Pambira talaga itong Nino ng Bayan talaga. Oo. Abay, tapos na ang Pasko. Tapos na ang New Year. Tuloy pa rin po ang pamimigay ng aginaldo at siya ay nandyan. Aba, nandun pala kina Kuyang JR ha? Sa Jose P. Rizal. JP Rizal Street, Barangay Olympia, Makati City. Daming bayan. Sandali lamang, Miss Let. Talagang mabigat ang sakit ng ating presidente ngayon. Apo Lucas, Apo Dado. Ayan, Apo RC Balisakan. Ayan. Alam po niyo sakit ito ng mga Ilocano Ayan. Hindi lang sakit ito ni presidente ngayon. Ito'y sakit din ni Manong RC Balisakan, ha? At naku, eto rin, sakit din ito ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ano ang kanilang sakit? Abay, mabigat to, mga pare ko, yung mga kuyang mga ateng. Parikot. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Abay, Mr. Edwin Ernie, kumusta ka na? Pwede ka lang kumandidato, Mr. Ha? Oras ganap ng alas 8:31. Ang binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Daming bayan. Kumusta kaya ang Christmas ng dating Pangulong Digong sa Diheg, ano, ha? Ayan, good morning, oras, Sister L. It's 8:39 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga tagapanood at mga nakikinig sa atin. Just marhay na aga ngayong January 2, unang Friday Lakay ng 2026. Nang kagaya ka na naman. Ayan, bakit? Naka-green ka na naman, ha? Oo nga. Sabi ko naman yan ba ang color of the year? Ayan, hindi. Ano ba ang... Cloud Dancer. Ano? Cloud Dancer. Kailan pa naging kulay ang dancer? Ayan. Hindi. Para lang siyang white. Parang off-white. Ganun ba yun? Pero cloud dancer. Kasi ang kulay niya Lakay, yung kulay ng clouds. Na parang, di ba, hindi naman super puti ang ulap pag paulan na. Siya ba naka-invento ng mga kulay na yan? Nakakalito. Ayan. Ganyan, puti na lang. Ayan. Dirty white. Dirty Ayan. white. Off-white. Off-white. Ano ang tawag mo ulit? Cloud dancer. Cloud dancer. Ayan. Ba't dancer? Ayan. Hindi Ba't ko- may dancer? May invento mga terminology, nakakalito. Good morning, Sister L. Good Happy morning, New Year. Lakay. Happy New Year. How's your New Year? Abay, very fine, thank Nagpaputok you. ka ba, Lakay? Abay, hindi. Hindi. Ayan, Nakinood ka lang? Siyempre, oo. Alam mo naman, tanda na. Lolo, Gen Z ka na. Ayan, Gen Senior ka na. Mga ganyan nung kabataan natin talagang naiiwasan yan. Ayan, pero, hindi, tsaka sa pagbabago ng panahon, ayan, kita mo, medyo nabawasan yung mga nasusugatan. Yan, Yes, yung mga Lakay. sunog, ayan, Yung, nabawasan na rin. Ayan, Mga naputukan ay nabawasan din. Pero ang dami nang naputukan Lakay sa Maynila. Ay, oo. sa lungsod ng Maynila. Dahil pasaway sa Maynila, Yorme Isko, ha? Ayan. Sa Pasig ko konti, tsaka Marikina. Aha. At saka yung nag-viral na nagpaputok ng baril sa Manila ba yun? Lakay. Oo. Saan nga bang lugar yun? Oo. Yung lalaki nakailang paputok Nahuli ng ba baril. yun? Oo. Ayan. Babalikan natin at ready na ang report mula sa Malacanang. Alamin natin kung saan nag-New Year ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may sakit ngayon. Ayan. Sa Malacanang, Lakay. Sa Malacanang ba Oo. nag-New Year? Ang tinatanong ko Ayan. kay Miss Let, kung Aha. ano yung kanilang handa. Kasi wala akong nakitang nakapost sa social media. Nanapan ko kasahit kahapon Lakay ng pinakbet. Hindi naman yata kumakain ng pinakbot si Presidente. Ay, di ba? Ay, yung yung Puki-puki. puki-puki.
Pwede siguro. Bagnet. Bagnet, ayan. Empanada, ayan. Mickey, ayan. Pero ang panawagan ng Pangulo daw ay pagkakaisa. Ganon. Unity. One Direction, ayan. Fan ka ba nun? One Hindi mo yun, Direction. Tay. Tay mo ba yun, Lakay? Alam mo naman antayin na natin Ben and Ben. Oh! Ayan, ganyan. Wow! Batuhin ka na dyan 2026 na nagpapanggap ka pa rin. Kasalanan ko bang magustuhan ko ang Ben and Ben? Sa bagay, sino? Lola de Amor. Wow! Lola Amor! Sabi ko sa'yo Sige, ikaw talaga napa-KJ mo talaga, ha? Ayan. Hindi, sabi ko nga Lakay wala namang pinipiling henerasyon ang music. Ayun naman. Pero hindi ko naman tinatanggi na. Siyempre, ang favorite singer ko pa rin. Sino? Siyempre, Eddie Peregrina. Ayan. Mga Tom Jones. Favorite mo ba si Tom Jones, Lakay? Nagbago na. Ayan. Sino na bang gusto mo ngayon? Si Konsehal Dario Rason. Ang kumanta ng famous In heaven there is no beer, that's why we drink it here. And when we're gone from here, oh all our friends will be drinking all the beer. Everybody sing, in heaven there is no beer. Ay, Konsehal Dario Rason, kumusta ka na, ha? Kumusta ang nightclub mo dyan sa Pasig? Anong pangalan, Lakay? Ewan ko, nakalimutan yung pangalan ng bar niya dyan. May sumasayo dyan dati. May damit naman. Minsan. Oo naman. Uy, teka muna. Report mula sa Malacanang. Ayan, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Paano sinelebrate ng Pangulo ang pagpasok ng New Year? Kahit na siya ay may sakit. Ayan. Akala ko Lakay busy mag-review ng proposed budget Mabigat ang sakit ng Presidente Miss Let. Ayan. Anong sabi ng di pa pinapalitang Health Secretary Ted Herbosa? Ayan. Kumusta yung sakit ng Presidente na parikot Miss Let? Ayan. Ano yun? Miss Let, alam mo natin kay Let. Miss Let, nawala si Let? Lakay, oo. Ayan. Kumusta yung sakit ni Presidente? Ayan. Bago lang ba yung Lakay? Parang forever na sakit ang parikot. Sakit ng mga Ilocano yan Sakit ng mga Ilocano yan. Sakit ni Presidente Marcos, sakit ni Apo Lucas Bersamin, sakit ni Manny Bunuan. Ayan. Sakit ni Apo Secretary the Loverboy. Ayan. RC Balisacan. Ayan. Di mo alam yung taga Mindoro nga pala ito. Ano yun, Lakay? Parikot. Yan ang problema ng mga Ilocano. Ayan. Wala sa medical book ni Secretary Ted Herbosa. Ayan. Tingnan mo para malaman mo. Ayan. Wala sa PIMS yan. PIMS ba yun sa ano? Ay, yung mga medical ng mga doktor, mga pharmacist. Ayan. Parikot. Ayan. Yan ang sakit namin mga Ilocano, si Miss Let, Sister L, at ito ang mabigat na sakit ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayon. Alam yan ni Dr. Ferdinand Pagdilaw, di ba? Dr. Ferdy Pagdilaw, alam mo yan, ha? Ayan, abay, hindi alam to ni Kuyang Dr. Michael Perez. Ayan, kita mo na? Lumalabas Lakay, trouble or hardship Ayun na nga. Ayan. Problema. Ayan. Yan ang sakit ng presidente ngayon. Okay. Problema. Ayan. Sila kay may isa pang meaning kaya anuhin mo dahil yung isa ringworm. Ringworm. Hindi. Iba. Ilocano term. Ayan. Trouble. Ayan nga Lakay, Ilocano difficulty. Ayan. Parikot. Hardship. Ayan. May isa pa nga Lakay yung agparubok. Agparubok? Ano agparubok Hindi naman? ko alam, may lumabas Lakay na ganun Sige, pero pakita muna natin na bati na happy birthday muna si Nante Andrin ng Sales Department dahil magpapa-breakfast daw siya ngayon. Ayan. At nire-ready na rin yung kontrata sa Emperador Brandy. Wow.
Tawag naman si Bossing Vincent ko, parang nante, ayan, ay ninong Andrew Tan, Kevin Tan, ayan. Okay, sige. So alam mo na ha? Alam mo na ang sakit ng mabigat na sakit ng presidente ngayon, Miss Let. Parikot. Yan yan ang sakit niya ngayon 2026. Oo, pero palagay ko maraming may ganyan sakit ng lakay. Lalo na yung mga sangkot sa blood control. Akala ko yung mga na high blood, ayan, na high blood na stroke ngayong New Year, ayan, Christmas. Totoo rin yung lakay. Tumaas. Kaya hindi lang sakit ng mata ng gobyerno, yung lahat ng Pilipino na hindi naman natatapos ang problema. Ang importante ay harapin daw ang lahat ng yan lakay. Kailan daw mga yayari yung sabi ng ating mahal na Pangulo? Hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Sabi, Merry ang Christmas namin. Nasa abroad na kami. Goodbye Philippines. At mukhang hindi ganun karami yung malalaking pangalan na nakulong. Pero alam mo, sabi lakay ng administrasyon ang importante ay tiyaking malakas yung kaso. So, hindi raw kailangan madaliin at baka magaya lang dun sa pork barrel scam. Ba't kasi sinabi na may makukulong before Christmas? Di naman natutuloy. Baka that time positibo sila. So, yun ang nangyari. Hindi pa Sino ba may kasalanan to? Si Presidente o si Ombudsman Boying? Basta si Presidente ang nag-announce. Ganun ba? Galing yung information na yun ay sila na lang ang nakakaalam. So, parikot na ni Presidente yan. Parang ganun na. Yan ang word of the day, hindi conscience, parikot. Ayan. Oo, yan sa ating winner ng Malakas, parikot ang word of the day. Ayan, parikot. Ayan. Okay, so ano may babalita mo sa Malacanang, Miss Let? Climate change ang balita ko. Climate change ba? Akala ko naman before Three Kings may papakulong. Ulit. Ayan. Before Valentine's Day may ipapakulong na malaking isda. Walang Ang ganan. natin lakay. Pero palagay ko baka hindi na magbagyat kung kailan talaga. So, hintayin na lang natin. Okay. Na maisampa na yung kaso hanggang may mailabas na mga warrant. At saka may mga sisibakimbang NPA sa gabinete ng Pangulong Marcos, non-performing assets. Mag-aabang din tayo dahil ang sabi naman lakay ng Presidente ay tuloy-tuloy yung evaluation sa performance ng mga miyembro ng gabinete. Okay. Sige, proceed. Ano anyari sa climate change? Palalakasin lakay ng Climate Change Commission ang mga komunidad bilang climate champions sa pamagitan ng pakikipag-partner sa state universities and colleges o SUCs. Ayon sa CCC, itutulong nito ang adaptation, research at capacity building para sa local climate resilience. Sa pagipagtulong sa Mindanao SUCs, binigyang diin ni CCC Executive Director Robert Bote ang mahalagang papel ng mga universidad bilang academic at research hub para patatagin ang kakayahan ng bawat lugar na harapin ang mga hamon ng nagbabagong klima. Kaya naman tututukan nila ang pagpapatupad ng National Adaptation Plan sa tulong ng SUCs. Layo ng NAP na bawasan ang mapinsalang dulot ng climate change sa pamagitan ng pag-adapt at pagiging resilient. Sabi ni Borge, magsisilbing supporting agencies ng SUCs sa maraming adaptation strategies at pagbaba ng national policy sa local level at on-the-ground action. Okay? Anong schedule ng Presidente Bonget ngayong January 2, Miss Let? Wala pang abiso ang Palasyo Lakay, so malamang ay tuloy-tuloy pa yung isinasagawang review sa 2026 budget na target papirmahan sa Lunes.
May hangover ba ang presidente? Umiinom ba ang presidente? Ayan. Si First Lady yata umiinom, hindi si presidente. Hindi namin nakikita lang. Ganun ba? Sabi ng mga taga-Dicorc eh. My God! Ayan. Mukhang meron ka na namang ano dyan. Yung bubuit mo nag-ingay na naman. 2026 na lakay. Actually, sa circle ng First Lady, parang open secret yan. Okay. Medyo social drinking lang naman. Ewan ko lang kung nasosobrahan. Tsaka ano lang naman Baka yata occasional lang naman lakay. wine lang naman yata wine. iniinom eh. Tsaka ano yung kinuha niya kay Senator Cheese? Champagne ba yun na Miss Let? Ay, Yung, nakaraan yung ininom niya yung... Bandi Honor ba yun? Ayun ang affair sa Malacanang. Ayan. Akala niya yata butler, waiter si pero para sa mga hindi po nakakaalam, ayan, bakit naman ganun si First Lady, ha? Ayan, ito marami pang hindi nakakaalam eh. Kaya po kinuha ng First Lady yung iniinom ni Senator Cheese. Hindi po niya napagkamalang waiter. Ayan. Talagang body-body sa drinking session yan. Mga affair-affair mga ganyan ni malapit yan sa First Lady. Kaya nga naging Senate President dati. Kaya lang alalang, ayan, nag-ambisyon si Cheese. Ayan tuloy. Naging instead na naging kulay pula, naging berde. Napadali tuloy. Ayan. Saan tayo napupunta? Ayan. Kung ano-anong sinasabi mo lakay. Kami nga ni Miss Let, nananahimik na lang kami. Chika-chika lang natin mga bubit yan na Miss Let, Sister L. Yun pala Ayan. explanation ng lakay. Naman, Kasi nag-trending yun eh. Ayan, hanggang hindi alam, diba? Yun. Close sila kay Senator Cheese. Close. Noon, ewan ko lang ngayon kung close pa sila. Okay, so beauty rest muna ang presidente ngayon, ha? Baka ano muna, ha? Baka nagpapa-facial muna ang presidente saka pakulay ng buhok para pagdating ng Lunes. Ayan. Fresh ang ating Pangulo. Ayan, fresh na harapin ang mabibigat na parikot. Ayan. Parikot ng bayan. Ayan, parikot ng kanya administrasyon. Lakay. At yan ang aabangan natin sa Lunes. Ang pagpirma sa GAA. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Happy New Year. Balik sa nila kaya, Sister L. Happy New Year, Miss Let, mula sa Malacanang at sa mga taga Malacanang. Happy New Year din po at sana nga ang wish na marami, sana ay matapos na mawala na ang mga pandarambong. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Damdamin Bayan. Sanoy, sa President. Ayan. Alamin nga natin ang report ni Giselle. Anong report ni Giselle? Naku lakay, merong halos 150 na firecracker-related incident na italayan dito sa Metro Manila kung saan 35 dyan ang sugatan. Detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Na hindi na Raffle Queen. Kinuha mo na sa amin, nakakaasar ka naman. Naagaw na ang koronang Raffle Queen mula kay Giselle at Sister L. Ayan. Okay, Giselle. Ayan, basta abangan mo yung regalo ni Kuyang Placy Chavez. Ha? Ayan. Alam mo lakay, simula pa yan Pasko. Ganun ba Hindi yan? pa rin makarating hanggang ngayon. Kuya Placy, i-email mo na lang daw. Ayan, para mabilis. Ayan. O kaya palalamove. Lalamove, ayan. O kaya angkas. Angkas o Grab. Ayan. Gusto mo, Food Panda pa. Hindi pa rin sa Food Panda. Pagkain lang dun eh. Ganun ba yun? Sige, ano report ni Giselle? Giselle, yung mga nasugatan lakay nitong pagsalubong ng bagong taon. Nabawasan naman yata compared last Nabawasan year. naman lakay, pero halos 150. Pero NCR lang to lakay. Giselle.
Lakay, Sister L, 147 na mga firecracker-related incident at 10 kaso ng indiscriminate firing yung naitala dito sa Metro Manila nitong Pasko at Bagong Taon. Ayon sa NCRPO, nauwi ito sa pagkasugat ng 35 nating mga kababayan. 11 violators din ang inaresto habang kumpiskado ang mahigit 1.4 na milyong pisong iligal na paputok at mga pyrotechnic item. Winasak na nga na yung mga nakumpiskang iligal na paputok upang masiguro na hindi na ito iikot pa sa merkado o magagamit pa ng ating mga kababayan. Kasabay nito, kinilala ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin ang kooperasyon ng publiko at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa responsable at ligtas na holiday season. Kasama ang komprehensibong security measure, ito raw yung dahilan kung bakit matagumpay at mapayapa ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon sa Capital Region. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH Sel, Pilipinas, una sa Pilipino. Na-identify na ba ng NCRPO yung nag-viral na lalaki nagpaputok ng baril? Oo. Nasa kondo yata yun, di ba? Parang nasa building. Parang ganun na kayo eh. Oo, nasa terrace, di ba? Oo. Tapos naggaganon lang siya. Oo. Oo, saang area yan, Lakay? Yung 10 indiscriminate firing, Lakay, sabi ni General Abirin, yung isa, yung police officer sa Parañaque City na nangyari, Lakay, noong December 2025. Tapos yung 5 yung 10 Lakay na kaso ng indiscriminate firing, puro civilian yun, Lakay. Doon sa mga naunang kaso ng indiscriminate firing bago magpalit yung taon, Lakay, ay nasa custody na ng hanay yung mga suspect. Yung binabanggit mo, Lakay, saang lugar yun, Lakay? Wala na, nag-viral lang. Nag-viral lang yung video. Nahanap ko rin kung saan to eh. Siguro laking pagsisisi niya ngayon na kunahanan siya ng video. Ayan, ma-identify eventually yan. Oo. Lakay, iyan ba yung ilang beses na nagpaputok nung New Year? Yung sunod-sunod daw? Yung lalaki Yes. Yung dalawa sila. Ayan, oo. Dalawa, oo. Parang, pero isa lang yung nagpaputok. Oo. Dalawa silang magkasama lalaki. Oo. Pero isa lang yung nagpaputok. Oo. Tatanong natin, Lakay, kukumpirmahin natin, Lakay, sa Hana yung bagay na yan, Lakay. Okay. Maraming salamat, Giselle. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Ito lang kayong ito yung video, naka-checkered yung isang lalaki, Ayan nakakapo. Ito yun eh. Pero hindi ko talaga matrace ang lugar to, Lakay. Wala kasi nakalagay na kung saan lugar kung yan. saan lugar. Anyway, narito muna si Nino ng Bayan, Sherwin Alfaro. Ayan, kahit na tapos na po mabigan ang New Year, abay tuloy pa rin po ang pamigay ng ating Nino ng Bayan ng pamasko. Pero bago yan, Sister L, abay meron muna siyang word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Eto na, Lakay, ang ating word of the day. Ibinanggit na natin kanina pero uulitin lang po namin. Sige, ang please ating word of the day. repeat it again for the second time once more. Ayan. Ang ating word of the day, Lakay, ay parikot. Ayan. Ang dami mong parikot. Parikot, ayan. Nuknukan. Patong-patong na parikot. Ayan. Pero bago daw ang parikot, ayan, nasa, si Gomba muna Malu, ayan, sige, baka pumutok ang bulkan uli, ayan. Si Ninong Sherwin daw muna, Lakay. Si Ninong Sherwin. Sandali lamang, Noble Sir. Ayan. Standby, Gov. Shalom. Ayan, ayan, narito muna si Nino ng Bayan, Sherwin Alfaro sa ating Pasko Panalo promo. Kahit tapos na ang Pasko, ayan na traffic po si Santa Claus dyan sa EDSA, ayan dahil hindi pa na matapos-tapos yung rehabilitation, ayan mukhang kokonti ang gumagawa kaya mabagal. Asphalt, Lakay, hanggang 5 pa lang naman yun, Lakay. Asphalt overlay. Santa Claus is
Eto na si Santa Claus na traffic po sa EDSA. Ayan. At ang ating Santa Claus ng bayan, Lakay, ay nandiyan sa may JP Rizal, Oh. Barangay Olympia, dyan po sa may... Nag-reroute sa sa JP Rizal. Oo, kasi Ayan. Lakay matraffic eh. So doon Aha. siya dumaan. Sa may Makati City, Ninong Sherwin. Ninong, sino ang ating winner today? Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo. Kasama ang Pride Detergent. Eto na ang Ninong ng Bayan, Ninong Sherwin. Sino ang bibigyan pa ng regalo, ha? Mukhang laka-laka ng sako mo, ano? Di maubos-ubos yung laman ng sako mo. Okay, Ninong Sherwin. Sino ang maswerte? Napakarami. Mhm. Napakarami pa natin pamimigay. Pero etong pinakaswerte ngayong umaga, dito sa Barangay Olympia sa may JP Rizal, Makati. Si tatay, pangalan niyo po? Alberto Mendoza po. Si Tatay Alberto Mendoza na palagi nakatutok sa kanyang cellphone na nanonood palagi ng DZRH. Ano, kitang-kita. Tatay, sino po ba ito mga announcer sa DZRH? Si Deo Makalma, Kuya Lakay, si Lakay. Yan. Elaine Hapit. Ayan. Apit po, apit. Hi, Mikeni, naging happy tayo. Kapampangan si Kuya. Kapampangan si Kuya. Kapampangan. Ayan. Walang age. Magiging kapampangan. Yan na. Malapit na. Ano pala? Ay, paborito mo si Deo Makalma at si Sister Elaine Hapit. Yan na to, meron kang 5,000 pesos. Happy ka ba? Happy po. Api. Ayan, Api si Kuya, api. Kuya. Api si Kuya, Playboy. Ayan, Playboy ka ba, Kuya? Ganda ng t-shirt mo, ha? Ayan. Oo nga. Playboy, nakatatak lang ay. Aha. Dahil pag nasagot mo naman itong ating word of the day, makukuha mo naman ang ating DZRH mini component. Ano ang ating word of the day? Parachute. Take two, para cute. Parachute. Parachute. Wag malikot, para shoot. Parachute ka lang kayo magsuot ka doon ng Playboy na t-shirt. Ayan. Parachute? Parachute. Ayun. Para cute. Ang cute ni Kuya. O, sige na nga. Ating parachute na mini component. Ayan. Pero lalo ka pang magiging para-cute kapag sinot mo ang DZRH t-shirt at magiging para-cute ang inyong bagong taon, ang inyong Chinese New Year kapag meron kang DZRH ating Christmas at Chinese New Year basket. At ang pinakamalaki, pinakamabango, pinakapula ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Ako, talaga namang mauubos ang iyong labahan. Tatay, ano masasabi mo? Maraming salamat po sa DCRH sa binigay po sa akin tulong. Ayan. Saka nagpapasalamat din ako sa pulis namin dito na si Pedro Alano. Bakit? Bakit po? Lakay, ano ka ba dito? Nakatira ka ba dito? O ikay pulis din dito sa opisina? Nasarap pa pala ang Maintenance. Ayan. Yan ang kanyang... Siguro police asset si Kuya. dito sa Makati Police Station 1. Okay. Nabati ko rin po yung provincial commander namin dito sa Presinto 1, si Edison Mama. Aba. Kuya, mukhang marami ka atraso, Bati mo na rin si Governor Noel Rosal ng Albay. Sakay, absuelto na to. Mula yan. Oo, absuelto na. Sa mga nais mo nalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH, baka kayo nang susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama syempre ang Pride Detergent RH number 6 Sherwin Bata Alfaro DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Nino ng Bayan, Sherwin Alfaro at Kuya... Pangalan ni Kuya. Kakatawa natin sa para cute. Kuya... Para cute. Para cute, magsuot ng happy. Oy, nasa ating linya na si Governor Noel Rosal ng lalawigan ng Albay. Aba, ang si aming, Noble Berworsibol. Ang aming gobernador Lakay. Ayan, batiin mo, dahil ako'y dahil- albayana. Dahil constituent ka ni Governor Noel Rosal, batiin mo sa salitang Bicol, Sister L. Gov, just maray na aldaw tabi sa imo, Gov. Welcome po sa programa. Maranaga, Sister L.
Ayan. Good morning. Ayan. morning. Good Noble sir. Good morning, Kuya Noble, sir. Happy New Ayan, Year, Gov. Reversible. Happy New Year, Noble sir. Ayan, pero happy nga po ba ang New Year? Di ba naapektuhan ang celebration ng New Year sa pag-alburuto ng Bulkan Mayon, Governor, sir? Well, oo nga ko siyang. Paramdam na naman si Mayon. As early as kahapon, 8 o'clock of January 1st, no? Nag-pass po tayo to alert level 2. So of the directive of the PBOX. Dahil nga medyo namamaga yung crater niya. So meaning may tumutulak na magma, no? So ito po ang rason. Although hindi naman muna natin ikakabala, this is only precaution. Alert level 2 is a warning. Lalong-lalo na nagpalabas na ng directive ang disaster management ng probinsya ng Albay na dapat reiterating yung no human activities sa 6 kilometers permanent danger zone at wala muna yung mga ATV rides in the 6 kilometers, yung mga pang-turista natin, and of course yung ating Mayon Skyline View Park medyo sarado muna. And of course, directive now to all mayors na nasa paanan ng Mayon to prepare now for any further instruction. Kung tumaas ang activity niya, i-raise natin to alert level 3. So, ang latest natin sa Albay. Governor Rosal Kuyang, sir, Noble, yes, sir. Malayo ba ang inabot nung pagsabog or eruption dahil pati sa view deck, di ba medyo malayo naman yung view deck? Yung malayo. Yes. Hindi view deck. Yung view deck iba yon. Iba ba yung view deck? Yung nasa Mayon mismo to. Okay. Akala mo sa view Natin deck. dito yung sa Legazpi, yung tinatawag natin na Linion Hill, which is very famous, no? Yes. Lahat ng mga media natin, diyan ko pinapaset up, naalala ko pa, yung mga eruption in the early 2000, no? Medyo aggressive si Mayon this past 20 years. Dati kasi, Kuyang Sir, every 10 years yan. Pero ngayon, kung naalala mo, 3 years ago, meron tayong eruption din. Although not explosive, pero it took us 3 months or more than 3 months nung last 2022 na ito po ay nag-umpisa na naman na mag-alboroto. Gov, pero yung iba pong activities, kasi alam naman po natin na talagang dyan pong area ng Bulkang Mayon ay talagang maraming turista ang nagpupunta po, katulad po na nabanggit ninyo. Pero po yung more than 6 kilometers permanent danger zone, mayroon pa rin po naman pong activities like pwede pa rin naman pong pumasyal yung atin pong mga turista. Hindi na. Sa 6 Hindi pa rin. kilometers, ay no human activities na kasi meron tayo dyan. Mataba kasi ang lupa dyan, Sister El. So, karamihan ng binibenta sa palengke ng Legazpi, sa Kadaraga, galing dyan. Kaya ngayon, medyo suspended muna. So, ang aming Provincial Agriculture Office, magkukompute tayo, lalong-lalo na yung mga hayop na kailangan ipaba muna natin para hindi magparabalik-balik yung mga kababayan natin dyan. Pero sa may area ng Kagsawa, Gov, pwede pa naman Medyo malayo yan. Malayo pa po yan. Nasa almost 10 pa yan. So, kumusta po yung mga marami po bang evacuee sa Governor Rosal Noble, sir? Lakay, wala pa tayo, Kuyang, kasi nasa alert level 2. Okay. So, gagalawin lang natin pag alert level 3, yung mga nasa isolate na nasa 6 kilometer permanent danger zone. Pero karamihan, gaya ng Legazpi, nasa labas na po yan. Kaya gagalaw lang tayo pag nag-alert level 4, yung extended 8 kilometers for safety purposes. So yan po ang pinaghahanda natin. May template po ang Albay niyan. Sa kadami-damihan ng dinanas namin, at least cooperative na ang mga kababayan natin. Naku, sayang, Gov, yung mga tanim ng mga ano natin dyan, mga farmer. Ganun ba? Na-harvest na ba nila, Gov? May kasi hindi naman sabay-sabay, hindi gaya ng palay, ano? Ang mga nandiyan kasi mga gulay. Yung mga gulay namin dyan, galing. Ayan. So dyan, maybe nag-advance na. Pero sa ngayon, tingin ko, precautionary pa lang to, it may take weeks pa kung talagang sasabog siya.
Ayan, naku, Governor Rosal, sir, ayan, yung ating mga bats sa Imperial Bagwis, kailan daw ang reunion? Oo nga. Hindi tayo nagkita doon sa kuwan natin, sa saan ba tayo last year? Ayan, This year. Ancom, ayan. So, Ancom natin, hinahanap kita eh. Para mapapicture ako sa iyo sana eh. Nawala ba, Gob? Wala na kasi sikat na yan ang sitaran na kuya ko. Hindi ko na maabot. Picture man lang eh. Baliktad, ayan. Pupuntahan ka na lang daw niya, Gob, dyan sa Legazpi. Ayan. Lalo na sa mga kuya. Sikat na yan eh. Pero, pa. ayan, pero huling tanong ko, Governor Noel Rosal, sir, ayan, abay, kumusta pa inyong BFF? Ayan, nasaan na pa inyong BFF ngayon? Ayaw nga. Nasa Spain ba? Nasa Portugal? Anong sabi na bubuit mo dyan sa inyong probinsya? Favorite person siya nun eh. Favorite ba? Alam mo kuyang, talagang minsan pagbabayad ka rin, di ba? Sabi ko nga, doon talaga lumalabas, pinanalo tayo ng mga Albayanos. Nakita talaga na hindi naman naniniwala yung mga Albayanos kasi imposible. Wala naman tayong mga resources na yan. So napakakatabang puso talaga itong nangyayari sa Albay. So ngayon, we are just to continue to work para maayos. Nabuksan na natin yung mga hospital, saka yung ating mga tourism areas natin para lumakas ang ekonomiya ng Albay. Ayan. At ito na nga, Gob, ayan, sabi nga, the truth will set you free. Yes. Yes. Ayan. Okay, Governor Noel Rosal, sir, ano ang paalala niyo po at mensahe sa ating mga kabayan sa Albay ngayong hindi maganda dahil sa sitwasyon dahil sa bagyo tuloy dahil sa bulkang Mayon at siyempre pagpasok ng New Year. Yes, Kuyang, una muna salamat sa DCR8, nandyan si Belakay at sa DCRL at saka lahat ng mga bubuo. Napakaganda nito kasi ang DCRH marami nag-monitor sa iyo the entire Bicol, lalo na sa online nyo. Kaya malaki itong paalala ulit sa mga kababayan na lalo-lalo yung mga taga Manila, huwag muna tayo magdalala. Precautionary pa lang ito just to put alert all the people, especially residing at the foot of Mayon. Pero po, huwag kayong mag-alala, nakaantabay ang ating disaster management. Alam natin ang gagawin. Pinag-aanda na rin natin mga evacuation center in case talaga, and of course yung pera. So mayroon pa tayong yung calamity fund natin, tamang-tama, we have a new year, so we have a new budget. So kailangan lang siguro mapirmahan na Lakay so yung budget para lahat tayo makapag-move on na. So yun po, salamat and we keep you posted. Kuyang sir, Sister El, Yes, sir. Yes po. of the developments, papasok na lang tayo kung kailangan. Pero sa ngayon, it's only about preparedness and safety purposes. Ayan. Salamat po. Governor Rosal, sir, Merry Christmas, Happy New Year, and good luck sa pagpasok ng 2026. Salamat, sir. Gob. Ingat Thank po you, kayo thank you. dyan. Ayan. Governor Noel Rosal ng Albay. Strong enough to carry him. He ain't heavy. He's my brother. Standby sa ating mga reports. Standby Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado? Kumusta ang mga border dyan? Oo nga, Lakay. Siguro naman nadalaw sila ng kanilang mga kamag-anak. Pero ang tagal na nila nakakulong doon, Lakay. Nakabakasyon. Staycation. Sila ba ay pumayat? Tumaba? Ayan. Akala ko tumaba. Noong nakaraan, sabi nila kay Raymond, tumaba eh. Sagana ba ang kanilang medianoche? Noche Buena? Standby man ang Milky Rigonan. Ano ang latest sa Kamara? Ano ang latest kay Congressman Leandro Lebiste? Ayan. Magagaya ba kay Congressman Kiko Miao Barsaga? Ito sakit ng liderato ng Kamara ngayon, itong mga bata. Oo nga, Lakay eh. Buti pa daw yung mga young goons. Ayan. Hindi problema. Ayan. Yung goons. Yung goons yun. Young guns ba yun? Akala ko young goons. Ayan ka naman.
Nag-invento ka naman terminolohiya mo eh. Alam mo naman ko, Ilocano ako minsan eh. Para ka lang pala si Kuya, hapit. Young Guns pala, akala ko Young Guns. Akala ko Bomba Boys. Standby, Milky, standby, Raymond at Paas. Oras, Sister L. It's 9:16. This time check is brought to you by So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, I don't tip the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Thank God it's a Friday. Akala ko Lunes ngayon, Sister L. Akala mo Lunes kasi iniwan mo ako kahapon sa ere. Grabe ka. Hindi naman. Nakinig naman ako sa'yo. Sabi ko nagwawalis ka sa harap ng bahay. Ba't mo alam? Kasi maraming dumi-dumi lakay, di ba? After New Year, maraming kalat. Ay, sinabi mo. Oras, Sister L. It's 9:22. Alamin mo natin ang report ay standby Boy Gonzales. Nako, ha? Mukhang talagang ngayong thank God it's Friday, first Friday of the year. Mukhang ang daming deboto ang nagsisimba ngayon sa Quiapo, Sister Ay, L. lakay, tsaka ang inaabangan din pala natin, ilang araw na lang yung traslasyon. Ay, oo nga pala, At alam natin na kapag ganyan lakay, talagang sobrang daming mga kababayan natin, mga deboto ang dumadagsa. Ay, sinabi mo, ha? Sana nga yung mga magsisimba sa Quiapo ngayon. Sana po ang inyong sakit sa parikot. Ayan. Ipagdasal natin lakay ang mabigat na problema ng bansa. Pagdasal po natin ang kalutasan ng ating mga parikot. Ayan. Sakit na parikot. Sandali lamang, Boy Gonzales. Unahin nga natin ang report mula sa Senado. Ayan. Pero sandali lamang, Raymond, at marami tayong babatiin dito. Ayan. Abay, katulad namin ni Kuyang Mr. Manny Kakdak. Ayan. Abay, sabi niya, Kuyang, ang ganda naman ng t-shirt mo. Ayan. Tapos ang sunod niyang tanong, may kapatid ba yan? Oo nga lakay, may nakaprint na mason ba yan? Galing to sa PMA Sandigan 82. Ayan. PMA Sandigan pala. May gawa nito Kuyang Manny. Ang ganda naman yan lakay, parang dati binibigyan niyo ako ng ganyan. Ngayon hindi niyo ako binigyan. Grabe kayo sa akin. Patay tayo dyan, Kuyang General Alex Guo. Ay, Sir Alex, nung nakaraan, nagbumabati ka ng Happy New Year. Extra small po ako. Huwag pong small, maluwag pa rin eh. General Alex ba ang may gawa nito? Ayan. Ito, bumabati rin si Bishop Ephraim Fautagana. Ay, hello ayan. po. At saka si ating Tess. Ayan. Sila ba yung nagpunta dito nung nakaraan lakay? Yung may dala ng tuwan-tuwa ako dun lakay. Yung lampshade na gawa sa marmol. Oo, pati yung baso ko nagawa sa marmol lakay. Pag may lolo-loko sa akin, pupukpukin ko Hapit lang. Ayan. At good morning kay classmate, parang Manding Bahakan. Oy, si Manang Adeline dyan sa Davao. Peaceful ang New Year dyan kasi hanggang ngayon bawal ang paputok sa pagsalubong ng New Year. Oo, may ban. Ay, baka magtampo si second gentleman sa akin, di ko nababati. Ha? Happy New Year, naragsak nga barong katawan na kabagis, kabsat. Ha? Second gentleman, attorney man sa Carpio. Oy, si Ninong mo bumalik na mula sa Iceland. Si Ninong MG. Yes, New Zealand pa rin. Iceland. Kasi nagpakasal doon yung anak niya, di ba? Ayan. Naiyak daw, mahirap daw pala pagka-anak mo yung babae. Para ka inaagawan ng anak. First time niya bang magpakasal ng anak na babae? Mukha, ayan. Parang inagawan ako ng anak. So siya pa yung unang umiyak. Oo, ayan. Ay kay Ma'am Archiladores, Happy New Year. At of course, ayan, si Berosiful, si Attorney Vladimir Amir Putin Pilaes Momo, Happy New Year, Kuyang Sir. Ayan. At siyempre si Romel Cabanela. Ayan.
Happy New Year at sa bilyon-bilyon ninyong nakikinig. Wow, bilyon. Sumobra sip-sip mo pare ko. Yan, Romel. Ayan. Sobrang dami. Ang bilyon pondo lang sa DPWH yan. Sa flood control lang yan. At siyempre aking mga classmates, kababayan sa Pinili, Ilocos Norte. Ayan, classmates. Lito Enofel Valenzuela. Ayan. At siyempre mga taga Chinatown sa Barangay Pagdilaw, Pinili. At si Kuya nga dyan sa Boy at Mapili, good morning. Happy New Year! Ito na ang report mula kay Raymond Paas. Nako, ito na nga ba Raymond ang sinasabi ng dating Pangulong Noynoy? Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Ito, kampanya laban sa korupsyon na pandarambong. Lalo pang paigtingin ni Senator Panfilo Ping Lacson ngayong Year of the Red Horse. Ayan. Ha? Fire horse. Fire horse. Ayan. Ngayong, ayan. Abay. Dapat ay parinig ka talaga. Magagalit na si Emperador. Ayan, Ninong Andutan, Ninong Winston ko. Good morning. Ba naman to beer naman to Yan. Hindi naman brandy Sa bagay. Alfonso ang kalaban. At binanggit pa nga. Ayan. Good morning Kuya Mariano Ko. Ayan, kapatid ni Business Tycoon Lucio Ko. Ayan. Alamin natin report mula kay Aris number 28. Raymond at Paas. Abay, o nga pala ha. Raymond, naalala ko lang. Siguro, total may mga, may mga brat boy. Hindi man brat boys. Itong, sakit ng ulo ng mga nasa Kongreso, ha? Siguro, Raymond, suggest mo kay Senator Ping, ayan, pwede makatandem si Congressman Libiste. Ayan, bilyonaryo naman yan. At saka si Congressman Miao. Ayan, mag-file ng bill. Ayan, bawal ang pork. Ayan, pork barrel. Mapa-hard o mapa-soft pork yan. Ayan, mapaginiling yan. Ayan. Bakit kasi ganun lakay? Parang pinapaganda lang yung mga terminolohiya. Pero ganun pa rin. Ganyan pagka nagkakabistuhan na, pagka nagiging talamak na masyado na masakit sa tenga. Lulusot. Hahanap yan. na. Ayan. Kaya naging PDAF pa yan. Priority Development Fund. Naging CDF pa yan. Ayan. Countrywide Development Fund. Gaganda ng pangalan. Kaya nga lakay pinapaganda. Pero ang isama pa rin. Pork barrel pa rin yan. Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Elaine, tuloy ang mas maigting na kampanya laban sa korupsyon sa pamalaan ngayong 2026 na tinaguriang Year of the Fire Horse. Ito ang pangako ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ngayon na mas galit at gising ang ating mga kababayan matapos mabuking ang pandarambong sa buwis na kinokolekta sa kanila. Sabi ni Lacson, dapat ay maghanda ang ating national leaders upang tugunan ang mas marami pang usapin ng corruption ngayong 2026. Nagpasalamat ito sa 2025 at nakabalik siya sa serbisyo publiko at muling nakasamang mga dati nitong staff na kanyang iniwan noong 2022 at nadagdagan pa. Sila ang kanyang kaagapay sa pag-expose sa iba pang issue ng corruption katulad ng nangyaring matinding paglapastangan at pangabuso sa national budget. Simula nang siya ay umalis ng Senado 3 taon nang nakalipas. Umaasa si Lacson na sa 2026 ay mas marami pa siyang makasama sa kampanya laban sa katiwalian at ang kanyang maitutulong kasama ang mga staff ay ang kanilang research at gagawing investigasyon. Siya ang kasalukuyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga katiwalian sa gobyerno. Umaasa ito na hindi bibitaw si Pangulong Bongbong Marcos sa kampanya laban sa korupsyon sa narala din itong ilang taon sa pwesto. Paniwala ni Lacson ay nasa Pangulo ang momentum simula ng kanyang pamosong pahayag sa kanyang SONA na mahiya naman kayo. Sa kasamaang palad ay hindi pa rin kampi sa kanyang karamihan ng mga Pilipino batay sa pinakahuling resulta ng survey. Ito si Raymond. Bilang graph buster ang Senator Ping Lacson kailan magpapatawag ng hearing ulit ang Blue Ribbon Committee? Iyon ay mapag-uusapan pa Mayor dahil ang balik ng sesyon ay January 26 ngayong taon at malamang kasi sa hindi ay ang sabi naman niya dati ay bibigyan ng closure yung investigasyon
sa flood control project, pero magsisigway na sila sa ibang mga infrastructure projects pa ng na may mga kontrobersiyang may kaugnayan pa rin sa problema sa korupsyon, Mayor. Ipapatawag ba ulit si dating DPWH Secretary Manny Bonoan? Nabanggit na niya yan, Mayor, lalong-lalo na yung kanyang pagkakabanggit ng nitong bago magpasko na napakalaki yung tinawag na allocable ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan na sa iba't ibang mga infrastructure projects sa pamahalaan, Mayor. Ayan, oo. Kaya lang, nasa Amerika ang dating secretary. Ewan ko lang kung babalik pa siya o hindi. Yan ang tanong dyan. Ayun. Ayun ang problema dahil mukhang yung mga nai-involve ang pangalan at merong kakayahan, nagsisilayasan na. Wala na dito sa ating bansa. Yung Cabral files, kasama ba sa imbestiga ng Senator Ping? Ang sabi niya, Mayor, mag-uusap daw sila ni Congressman Leandro Libiste. Itong panahon na ito, dahil sa gusto daw sana ni kinausap daw siya ni Congressman Libiste na kung pwede mag-usap sila ditong Disyembre. Ang problema, kapos na sa oras at holiday, nasentro sila sa budget at nagkaroon ng holiday season, kaya sabi niya right after the holiday season mag-uusap daw sila at ni Congressman Leandro Libiste at kasama sa kanilang pag-uusapan yang tungkol na yan sa Cabral files sa Mayor. Ayan, kumusta naman ang mga borders dyan sa Senado, Raymond? Wala pa akong balita, Mayor, kung paano nila ipinagdiwang yung New Year nila. Pero pinapayagan naman yung kanilang mga pamilya na madalaw sila dito sa kanilang detention facility sa Senado. Paalam ko kay Sergeant at Arms General Mau. Ayan, Mau Aplaska. General Mau. Paalam ka, silipin mo kasi lang minsan, baka mamaya masyado na mataas ang kolesterol nila. Ipa-check. Baka mamaya gutom na sila doon. Ayan, kumusta yung kalagayan nila doon? Naka-aircon ba sila? Ayan, kumusta ba ang kalagayan nila doon? Baka mamaya delikado ang kanilang kalusugan doon. Alaga naman sila doon, Mayor, ng mga tao ng Office of the Sergeant at Arms. At kumpara sa ordinaryong kulungan, abay di hamak naman na mas maganda yung detention facility ng Senado, Mayor. Ganon. Okay, sana nga nasa maganda silang kalagayan. Ayan. Baka mamaya nahirapan na sila dyan ng husto. Ayan, Sabi mo nga baka naguhukay na. Sa bagay, di maiwasang malungkot sila, Raymond. Dahil una, di na sila nakapag-casino. Ayan. Yung normal life nila lang kaya, no? Yung party-party. Di na nakapag-papaharurot ng Ferrari. Sports car. Ayan, Lamborghini. Ayan, Ayan, yung mga ganun ba? Baka bored na sila dyan. At saka yung RNR. Ayan, rest and recreation. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Pinlay mo na naman yun, nakakairita. Si Alex Abilido. Diba naman yun, si Pogi naman yun. Si Pogi na ba? Pogi tawag sa kanya, diba? Si Alex Pogi. Ayan, Alex Pogi na Abilido ng Legacy, ha? Believe ka talaga dyan, ang galing ni Pogi. Biro mo, number 1 sa listahan ng presidente binanggit sa zona na Pero hindi nababanggit talaga pangalan niya, Lakay. Actually, siya ang binansagang flood control king, ha? Kasi top 1. Pero yan, sino kaya ang padrino nito? Ayan, ha? Ang lakas, ha? Ayan, believe ka rin, ha? Ayan, mas malakas ang padrino kaysa mga diskaya. Wala. Yung mga diskaya, durog na durog Wala ang mga diskaya dito kay Alex Pogi. Siyempre, may wife na maganda Ayan, gano'n ba yan? Okay nga, Ruda. So, abangan natin ang mga latest dyan sa Senado, Raymond. Yan medyo may exciting ang 2026, Mayor. Right after yung mga experience natin ng 2025, tignan natin kung paano maiiba
ang 2026 Mayor. Ayan. Okay nga ron. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Adpas, mula sa Senado. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Lakay, meron akong biglang naalala. Ano naalala mo? Si former DPWH Secretary Bunoan. Di pa ba siya nakakauwi? Di pa nasa Amerika pa Hindi, di ba sabi uuwi din naman? Hindi nga di pa umuwi. Dapat December 16. Pero dapat nakabalik na siya dito Bakit kaya? Tignan natin, baka nasa Porac lang yan. Bigla ko lang siya naalala, Lakay. Ganun Kasi ba di yan? ba nadadrag din yung kanyang pangalan na... Kaya nga, yung 30 billion ba yung sinasabing allocable ba niya, Raymond? 30 o 60 billion? Medyo bilyonis kasi Lakay ang pinag-uusapan Ayan, pati si SAP, ayan, nadawit ang pangalan ni SAP, ayan, si Special Assistant to the President, Anton Lagdameo Sulweta. Ayan. Lagdameo lang. Di ba Sulweta yan? Yung asawa. Si Secretary Wani. Ayan. Si Tisay. Ay, Mekeni! Mekeni na. Ayan. Ay, magandang good morning sa Kapampangan. Ayan. Hindi ko masyadong kabisado, Lakay. Mayong keka maglawlaw masanteng. Ayan, malago. Masanting pogi yata. Masanting ba? Magwapo yung masanting. Malago. Ayan, maganda yung malago. Ayan. Ang alam ko, maragol. Ano may maragol? Ano yung maragol? Bicol yata yan eh. Ayan. Malaki. Kapampangan yun, Lakay. Talaga. Ito na nga, ayan, malago ang tisay ng Porac Pampangane. Tago natin sa pangalang. Tisay. Ito na. Punta muna natin, Lakay, si Boy Gonzales. Naku, nakita ko sa GC natin, Lakay. Mukhang ang unang misa dyan sa Simba, dyan sa Quiapo, Lakay. May nabiktima, Lakay. Ng ano? Nadukutan. Ha? Oo, alamin natin dahil nandyan si RH29 na Boy Gonzales dahil marami na ding nagsisimba. Ilang araw bago ang traslasyon. Boy! At ngayon nga ay dito sa patuloy yung pagdagsa. Ang dami, Boy. Dami. Ang dami, Boy, Wow. First Friday of the year. Kanina pa yung video ko, pero ngayon mas marami pa. Wow. Yung sa kasalukuyan. At patuloy nga yung pagdagsa ng mga deboto sa Quiapo Church sa ilang araw bago ang traslasyon 2026. Isa lamang ang pinaka-entrance ngayon ng simbahan. Dito yan matatagpuan sa Villalobos Street. Matapos isara ang papasok sa Quezon Boulevard at Carriedo. At wala ring priority lane para sa mga senior at PWD. Ayon sa mga hihiyos na nakausap ko, Lakay, dahil sa kahit yung mga priority yung mga senior, talagang pumipila sila rito. At kanina, Lakay, habang nakapila yung isang babae na magsisimba dito sa Villalobos, Lakay, muntik na yung kanyang cellphone na nakalagay sa bag. Allah. Muntik na at na-stress na yung si ate, kausapin ko na ate. Mabuti, nakita mo agad yung naramdaman mo. Ilan yung suspect na yun? 3. Nabuksan na yung bag mo. Nabuksan na. Pero hindi na po nakuha yung cellphone. Daan na kasi kinuha yung cellphone. Kaya nataranta na naging aware ka. Saan nakalagay yung bag mo? Ito po sa Yung backpack. Kaya ngayon, yung backpack sa harap na. Ano itsura ng mga mandurukot? Mapuna po kasi sila eh. Hindi mo kasi halata na mandurukot. Disente ang dating na. Pogi ba? Pogi? Suit ko. Opo, ganon. Tapos may bag po sila, tapos may halahas. May alahas pa, Lakay. Ba? Talaga. May alahas pa. Di mo akalaing... Disente daw, Lakay. Disente yung kasuotan, Lakay. Sabi ko nga, kamukha ba ng suit ko? O daw, sabi ni ate. At yung yan, Lakay. Nag-level up para mandurukot diyan sa Quiapo, ha? Oo, Lakay. Parang yung mga
Para mga mandurukot sa Barcelona, ayan, mga babae na naka-business suit, Sister L, ha? Akala mo, ang gaganda ka. Yung pala mandurukot. Mandurukot, pickpocket pala Na siya. gano'n, nagdi-disguise. Kanina nga yung unang misa ay alas 4. Ang alas 4 ba ng umaga yon? Ang first month po yung nanonood ko tayo po. Alas 4 yun? Oo. Ilang taon na yung matanda ba? Bata pa? Hindi. Siguro mga 34. 34 lang. Cellphone? 30 or 40. Nawala yung ano niya. Nakakita po ba? Nakaupo ba siya? O... Ay, hindi ko lang. Ay, naglabas. Nagreklamo na. Okay, salamat. Wala ba tayong priority line? Wala po. Kamukha ko mga senior. Wala naman di ka senior? Hindi, wala. Priority, wala. After our official. Pati yung mga may wheelchair. Yan po. Kailangan na diretso. Salamat. Kaya na po, first month and second month, nakapila din. Nakapila rin. Okay, salamat. Yan, ano na pangalan mo pare? Joseph po. Si Joseph. Kilala ko ito lang kayo. Kaya sila bagit ko lang. Pero boy, maayos naman yung pila. Paayos na kayo. Good. Paayos. Siyempre kanina, kaya nga ang paalala ng mga pulis, lalo ng mga Manila Police District, yung mga bag po natin, tsaka yung gamit natin, ingatan natin. Lakay pagka ganitong okasyon, lalo na lakay isang linggo na lang, ay pista na ng Jesus Nazareno. Lakay yung mga dagsanang tao, mga kabayan natin, galing pa sa ibang lugar. Ate, taga saan ka pa ba? Alam mo, Tanay, dito, Pindianes, nandito ka? Taga Tanay Rizal pa si ate, mabuti na lang, alerto siya. Kundi, nadukutan niya yung kanyang cellphone. Kaya paalala ng Manila Police District na mag-ingat. Dahil sa ganito mga okasyon, ang mga mandurukot ay pag-alagalayan, nakabihis na maayos, at gigit-giting pa. Ginigit ka ba? Ginigit pala yung si ate. Ginigit lakay, tatlong biro mo lakay, tatlong babae. Pogi ba? Pogi? Wala, nawawala na. Pogi ba? Maganda lalaki? Oo, lakay. Pogi daw? Maganda ba yung mandurukot? Pogi ka mo. Maganda rin lakay. Ha? Maganda? Babae? Maganda? No, babae. Babae. Tatlong babae. Babae pala. Babae, hindi lalaki. 30 years old. Maganda. Maputi. Yun lakay ha. Ang bira, Grabe naman yan. Maputi lakay. Kaya pala kanina may sinisiksik sa akin lakay. 3 sila. Magaganda rin. Tigilan mo kami, boy. Nagpagit-git ka naman. Tuwan-tuwa ka naman. Pala, wala na yung chef. Kaya na numakita yung pang-vlog ni Boy, dala-dalo ang camera na, pagka makita mo ng camera, ay cellphone ni Boy, iPhone 18 yan yan. 17 pa lang lakay. 17 pa lang ba? Boy, iPhone yan si Boy G. Ang cellphone niya na dami. Makukursunadahan ng mga mandurukot yan. Kaso hindi nila agad-agad madudukot yun. Bakit? Tabi-tabi. Mabigat. Sa ngayon na kaya ang Saka nakatornilyo. Anim na lane na. Ibig sabihin, yung kalye ng Villalobos na malaki ay talagang puno na. Itong pila ng mga iboto na magtutungo dito at magsisimba sa simbahan ng Quiapo. At ang mga pulis na malakay naka-alerto. Ang dapat yung mga pulis nasa Quezon Boulevard sa Villalobos. Kaya pagka medyo mga kababayan natin, pagka ganun mga nagsisimba, pag nakakita kayo ng pulis, pahuli nyo agad yung mga mandurukot na tinangkaka yung dukutan habang kayo papasok ng simbahan. Yeah. Ito si Boy Gonzales para sa Visaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sige po. Maraming salamat, Boy G. Boy Gonzales mula sa Quiapo Church. Ayun po mga debotong nagsisimba po sa Quiapo, mga kuyang, mga ateng, mga lolo, mga lola, ingat po tayo, ha? Ayan. Kakaiba na ngayon, ha? Ayan, sabi ni Boy Gonzales, maganda itsura, may alahas pa. Di lang napansin ni Boy kung naka-Louis Vuitton pa ng bagyan. Kaya wag po tayong mag-judge sa itsura lang. Tsaka yung mga magsisimba lakay, siguro wag na lang sila magdala ng mga
kung anong mga importante na malaking pera, ganyan. Tsaka yung bag, katulad nun kay ate, dapat talaga lakay sa harap harapan. nilalagay. Wag sa likod Wag yung sa backpack. likod. Oo. Ang bilis-bilis makuha nun Ganda pa ng bag ni ate, ha? Oo. Leather, kulay brown, ha? Ayan. At saka kung bagong bili yung cellphone niya, lalo ka iPhone 17 yan, huwag ilalagay sa bag, ilagay na lang sa bra. Yan, di ba? Pwede ba sa bra yan? Mas safe ang, ha? Pwede ba yun sa bra? Hindi ko pa na-try Wallet ng lola ko, sa bra nakalagay. Bubukol yun lakay malaki na ang mga cellphone ngayon ganun ba yun? Bubukol yun. Pwede naman yung pocket dito sa harap. Di alisin yung padding para hindi bumukol ngayon. Malalaglag yun lakay. Ganun ba yan? Tsaka alisin mo yung padding. Diyos ko, di nasira yung bra mo. Sige na nga, ayan, basta ingat po pag nagsisimba po tayo sa Quiapo. Ayan, iba na ngayon, ha, siguro. Ano yan, nakoy style din dun sa abroad na, ayan. Yung mga pickpocket, ang bibilis lakay, no? Yung kilala natin, nagbakasyon sa Spain, sa Barcelona ba, o sa Portugal ba yun, ha? Abay, ang gaganda ng mga mandurukot din na pickpocket na Sister Ella. Ang tawag yan, katulad ng suot mo, ang tawag yan? Naka-blazer? Blazer, ayan. Akala mo, ang gaganda, makakuan, ha? Ayan, yun pala ay mga pickpocket ang mga yun, ano? Kaya ingat-ingat po tayo. Siguro, yan ang style na rin nila ngayon. Daming bayan. Babalikan natin lang mga report si standby mga ng Milky Rigunan. Kumusta si 2 million boy? Ayan. Sabi niya bonus na yung 2 million. Ayan. Actually hindi na bago yung yung mga ganung kalakaran na Congressman Leandro Lebiste ha. Alam mo Sister L, yung mga dating mga speaker diyan. Abay, tradisyon na yan na pagka... Nalaka ako sa tradisyon lakay, tradisyon talaga yan, Sister El. Na bago matapos ang taon, ayan, pagka Christmas season yan, pila-pila ang nagpupunta kay speaker, ayan. Pero iba na ngayon, speaker noon, ayan. Pagka bakasyon yan bago mag Christmas break, pila-pila ang mga congressman sa opisina ng speaker, ha? Ayan, at depende kung sino malapit sa kusina, ha? Kung medyo malapit ka sa kusina, ayan, malaki-laki, ha? Ang kawawa doon yung mga nasa minority. Wala ba nakukuha lalakay? Ayan, ganyan po, kaya hindi na po bago yan. Standby, Edniel Parrosa. Oras, Sister L. 9:48. Ang oras na yan ay hatid. Wala. I went to your wedding, although I was dreading the thought of losing you. Tuloy ang kasal, Sister L. Yung Runaway Bride. Oo nga, lakay. Si Shera at saka si RJ. RJ, tuloy ang kasal, ha? Pero sabi niya lakay, binibigyan naman niya ng time. Kung sabi niya kung kailan mo okay ka na, naka-recover ka na. Pero sabi daw ni Shera ay tuloy daw ang kasal. Ayan. Pagkatapos araw mismo ng kasal, Wag naman sana lakay. Pero alam mo lakay, feeling ko meron talaga siyang, feeling ko may mental health issue talaga si Shera. Na kailangan siguro talagang i-check. Kawawa naman kasi lakay kung hindi kasi biro ang mental health issue lakay Kailangan pabantayan natin sa Tamaraw. Ayan. Tamaraw Security Agency. Lakay, punta na nga muna natin si Edniel. Sa araw ng kasal, baka sa araw mismo ng kasal, magtatakbo doon sa simbahan. Bawal ang overtime lakay, New Year's resolution natin yan. Sige, report ni Eto Edniel. na muna, 15 kaso ng... 30 minutes, 30 seconds 30 lang. 30 seconds, Edniel. Sabi ni Edniel, ipapasok niyo ako ng late, mamadaliin niyo ako. Sige, pasok na. 15 kaso ng indiscriminate firing na itala sa buong holiday season. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Happy New Year, Lakay at Sister L. Umabot sa 15 kaso ng indiscriminate firing na naitala ng pambansang pulisya sa buong holiday season
kung saan 4 ang kinasangkutan ng mga pulis. Galing ang datos sa monitoring ng Ligtas Paskuhan 2025 mula December 16 hanggang sa unang araw ng 2026 sa buong bansa. Sa nasabing report, 2 ang walang habas na nagpapatok ng baril sa Ilocos Sur at Iloilo, habang 1 naman sa mga lugar ng Isabela, Benguet, Maynila, Surigao del Sur, Pampanga, Abra, Parañaque, Cagayan de Oro, Negros Occidental, Catanduanes at Batangas. Anim sa mga ito nangyari noong Pasko. 3 kahapon ang pagpasok ng bagong taon, 2 noong December 22 at 1 noong December 18, 19 o December 18, 19, 21 at 31. Nagresulta yan sa pagkakaaresto ng 14 na individual at 3 at large pa rin sa mga oras na ito. Kaugnay naman ng mga kasong kinasangkutan ng mga pulis, isa rito, Police Master Sergeant sa Surigao del Sur, isang Police Senior Master Sergeant sa Iloilo, at 2 patrolman mula Parañaque at Cagayan de Oro na itala ng PNP. 3 sa mga yan naaresto na ng PNP, habang yung isang patrolman sa Cagayan de Oro ay at large pa rin sa mga oras na ito. Matatandaan nagbigay ng babala si Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na maharap sa kasong kriminal at administratibo na maaaring humantong sa pagkakatanggal ng serbisyo. Ang sinumang PNP personnel ay responsabling gagamit ng kanilang baril ngayong holidays. Sa pangkabuuan, umabot sa 984 incidents ang kinasangkutan naman o naitala naman ng PNP na may kaugnayan sa mga paputok, kung saan 414 ang injured, 29 ang naaresto at halos 100,000 ang nasamsam mula lamang bisperas hanggang kahapon, unang araw ng bagong taon. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang kabuuan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Makalma. Sister Alpo, Elaine Apit, stay safe everyone. God bless. Happy New Year. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, eksakto. 10:00 ng umaga. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste.